Magandang araw mga kabugtaw. Ako, bagong taon na naman. So, napanood ko nga doon sa China Talks ni Kamentong saka ni Kaki. Sabi ni Kamentong, Happy New Year lang kung talagang merong tunay na pagbabago kasi sa nakaraang 500 taon na sinakop tayo, na-colonize tayo. Wala, naghahari ang mga oligarko, no? Mga makapangyarihan. Kaya sa pagbukas ng taon, gusto ko sanang pag-usapan to, ang Agenda 2030. Ano ba ito? Kasi kung hindi niyo ba napansin, simula nung pumalo yung year 2000, ang daming sunod-sunod na kalamidad, sakuna, giyera, kagutuman, no? Pandemic, hanggang ngayon. At ngayon ay nasa pinto tayo ng World War III, yung nangyayari ngayon sa Taiwan. Ah, yung nangyayari ngayon sa Iran, sa Middle East, yung nangyayari ngayon sa Venezuela, dito sa the domestic front. Kinakaharap din tayo ng malaking problema, yung korupsyon, yung kahirapan, yung pagbagsak ng ekonomiya. Alam nyo, taon-taon, di ba, New Year, daming putok. Ewan ko lang sa iba, pero dito sa aming probinsya, hindi masyado. Dati, alas 3, meron pa. Pag talagang yan ang indikasyon ko eh. Ekonomiya, yung mga paputok. Kasi ngayon, kahit ngayon, konti yung paputok. Talagang naghihirap yung tao. Kahit ako, hindi ako bumili ng paputok. Isayang yung pera. Ang sinusunod mo lang. Ano ba itong Agenda 2030? Noong 2015 kasi, United Nations launches Agenda 2030. No? Supposedly, itong Agenda 2030, no, ay magpo-promote ng sustainability, equality, green future. No? Yun ang nila silang ano ba yun, ESG, Environmental Social Government. No? You might have heard of the New World Order, but Agenda 2030 is its modern face disguised as progress. Kasi yung New World Order, supposedly, at saka itong Agenda 2030 is supposed to end poverty, stop climate change, and to make the world fair for all. Pero actually, ang nangyayari, ang totoong intensyon nito ay one world government, one global army, one central bank, no private property, at saka digital IDs. Ang nangyari na ngayon. Uh, Nagulat ako nung lumabas ako ng bansa, kailangan mag-fill up itong e-gov travel, no? Lahat na. So, pati mga movement mo. Inuna nila yung money system, no? Kaya nga nag-launch ng CBDC. Ano ba yan? Central Bank Digital Currency. Maraming bansa sa China, ganun din, wala ng cash na talagang by phone ang transaction, maaring efficient, but monitored ka what you can buy, where you can spend, when it expires. Pwede nilang i-freeze yan kaagad. No? Behind that, IMF, World Bank, BlackRock, Google, Palantir, ito yung mga technologies. No? The military and the media arm. No? Sunod-sunod na. No? Parang may nagkaroon ng silent takeover. That's why we keep on seeing global collapse, debt inflation, supply chain shocks. No? Hindi random yun, talagang pinlano yun. No? Para ma-launch yung new currency and the unified currency. So, ito Western design to, itong Agenda 2013 kasi they wanted to maintain the hegemony. Pero may good news eh. No? Kasi nga Western design to, Western plan to, pero sa tingin ko, it will be offsetted, it will be frustrated by the rise of the global south, especially BRICS, no? Brazil, Russia, India, China, South Africa, at marami pang sumasali, no? Na walang ibang inisip kundi a common destiny for mankind. So, tingin ko mag-frustrate itong Agenda 2030 nila na new world order, na one world government, one world army, surveillance, lahat.
no? Dahil nga sa pag-angat ng BRICS, no? Itong West ngayon declining na population nila dito sa Asia, no? Sama mo na yung Latin America, no? At Africa, naku, we are about 80% of the world's population, no? So ano bang uh, hinaharap natin, no? Well, unahin nga natin dito sa Pilipinas, first quarter na. No? May nagsabi sa akin noon na November, December, yung mga malalaking rally. Wala pa yan. So, abangan natin first quarter, that is of 2026, that is January, February, March, mga dyan. Pag walang nangyari dyan, sa tingin ko, wala na. No? Pero umiiba yung hubog ng mundo no? Kasi hindi na tayo dapat papayag na ganito na lang tayo lagi. No? Nakaw ang pera natin. At syempre, ang Western country, especially yung US, notorious naman yan. Basta diktador nila, basta tuta nila. Kahit magnanakaw yan, kahit pumapatay yan, kahit nagbabiolate ng human rights yan, okay lang kasi tuta nila Pero humihina ng US, no? Lalo na itong Agenda 2030 nila. Overtake to ng Global South ng BRICS. Pati tayo dito sa Pilipinas, apektado habang humihina ng US, marami sila problema at the home front, may problema sila sa South America, no? Malamang bibitawan na rin nila tong si Bongbong Marcos, no? At baka magkaroon tayo ng pag-asa sa susunod. Although na pag-usapan na natin yan, gusto ko pa rin talakayin yan. Ano ba ang mabuting gawin? Kasi the same banana yan. Unless talaga magkaroon tayo ng systemic change. No? Napag-usapan na rin natin yan. Pero gusto ko kalkalin yan at palalimin pa yan sa mga pag-uusap natin sa hinaharap. Sabi nga ni Camentong, unfinished revolution. Unless talaga mangyari yung mga oligarchs. So, ganoon pa rin yan. Mahal pa rin ang kuryente, mahal pa rin ang pagkain, ang transportasyon. No? Kailangan maging socialista tayo, magiging state-controlled yan. No? So, tingnan natin. Dito lang muna tayo. Pero yan, nagsimula ako sa taon pag-usapan ng Agenda 2030 at sa mga hinaharap, gusto kong himay-himayin yan. Simula dito sa Pilipinas. Pero exciting. Exciting. We're ahead. Exciting days ahead.